Magandang araw mga boss. Kumusta po kayo lahat? Happy New Year po sa ating mga viewers at subscriber. Ngayon mga boss, magse-share naman ako sa inyo ng isang video ng sili. Siling Taiwan pa rin. Ito kasi nasa likuran ko, ito yung sili ko na Red Hot F1 ang variety. So ito naman ang i-share ko sa inyo na sili ng subscriber natin. Siling Taiwan pa rin siya mga boss, kaso nga lang ibang variety naman. Ito mga boss, panoorin nyo at kausapin natin yung may-ari ng sili na ito. At mapapanood natin siya. Pati yung kanyang silihan mga boss. Mapapanood nyo kung ano ba yung itsura ng sili niya, kung gaano ba kaganda. At gaano ba siya kagaling mag-alaga ng siling Taiwan. Yung mga boss, panoorin nyo. So ngayon nga mga boss, ito mga boss tatanungin natin to si Ma'am Lorene Pindon ng Iloilo. Kung ano ba ang klaseng variety ito na ang kanyang siling tanim. At kung paano ba yung ginagawa niya itong pag-alaga. Ano yung mga ginagamit niya, mga pataba, mga pang-spray. Para yung mga boss natin ng mga newbie, farmers, magkaroon ka naman ng idea, makakuha ng idea kung ano ba yung mga insecticide, fungicide na kailangan i-spray sa sili para hindi magkulot at hindi maglapnos. Ito mga boss at tanong natin ito si Ma'am Lorene. Ma'am Lorene, magandang araw po sa inyo dyan. Kumusta po kayo? Magandang araw din po sa inyo, sir, at sa lahat po ng mga viewers at subscribers nyo po na nanonood ngayon. Una po ma'am, anong variety po pala ng sili yung tanim nyo, yung nasa likuran nyo po? Kung maaari nyo po bang maibahagi sa ating mga manonood? Ang variety po ng sili ko na to ay yung tinatawag na Pinatubo F1. Ah, Yun pala mga boss yung ano, Pinatubo F1. So doon sa mga boss natin ng mga baguhan, lalo sa mga newbie, ang Pinatubo F1 mga boss, isang uri ng variety ng siling Taiwan. Nagawa siya ng Condor Seeds at Allied Botanical Corporation. So diyan sa mga boss natin, na taga Condor Seeds, mga boss, shout out sa inyo. Kumusta po kayo? So okay. Ang isa ko pa tanong ma'am, ilan puno po ba lahat yung tanim yung sili ma'am at gaano ba kalawak yung pinagtaniman nyo ng sili yung Pinatubo F1? Baka pwede po ma'am pakishare naman sa ating mga viewers. Maliit lamang po tong area ko. Actually, ito po yung second area ko. Nasa 1,300 square meters lamang po ito. Bali po ang lahat po na to ay nasa 21 trays po ito. Bali 128 holes po per tray. So roughly around 2,500 po ito. Kasi wala naman po ito masyadong namatay. So ang bilang ko po is dyan po talaga sa approximately 2,500 na puno. Salamat po ma'am. Isa pang tanong ma'am, saan po ba itong location ma'am ng inyong farm? Para na rin po ito ma'am sa ano, sa mga buyer. Malay mo may mga buyer na kailangan sili at kayo naman ay naman halimbawa nag-harvest na. O di pag napanood nila yung video natin, maaari po silang mag-contact sa inyo para sila ang bumili ng sili nyo. Di po ba? Pwede nyo po ba ma'am ibahagi kung saan ba yung location nito? Ang farm ko po na ito ay located po ito dito sa bayan ng Lambunaw, Iloilo City. Mga boss, located pala ito sa Lambunaw, Iloilo. Medyo malayo pala ito. Okay po ma'am, Lambunaw pala yan. So yan mga boss, nasa Lambunaw, Iloilo pala yung ano, yung sili farm ni Ma'am Lorene. Sunod kong tanong ma'am, ilang days na po ba yan, yung sili nyo? Mula pagkalipat tanim nyo po. Transplanted po ito noong November 12. So, ngayon po nasa 53 days na po siya. So medyo bata pa pala yan ma'am.
Bata pala yung sili niyo, hindi pa pala na-harvestan yan. Pero sa edad na yan, konting tiisa lang yan, ika nga. Ano na yan, makaka-harvest na kayo at pera na yan. Ito pa yung isa kong tanong ma'am, para na rin ito sa kapakanan ng ating mga baguhan, mga sili farmers, mga viewers. Pwede niyo po ba ma'am i-share sa mga viewers natin kung anong klase ba ng mga pataba ang ina-apply niyo diyan sa mga sili niyo? Kasi ang ganda po ng dahon, nakikita naman, oh. Kita naman natin sa likod ng sa background mo, sa video, ang ganda po ng sili niyo. Baka puwede ma'am paki-share naman sa mga viewers natin kung anong klase ba yung mga abono ang ginagamit niyo diyan? Ang abono pong ginagamit ko dito ay mix po ng urea at saka triple 14. So, nung vegetative stage niya po, yan po gamit ko. Pero, nung nagsimula na po siya sa kanyang reproductive stage, ay gumamit na po ako ng calcium nitrate. Ang gamit ko po ay Tropicot ng Yara at hinaluan ko po siya ng potassium. Yun pala mga boss, ang ginagamit ni Ma'am Loren, mga abono diyan. So yan na sa mga baguhan natin ng mga chili farmers. Mga boss, sana may idea kayong makuha sa video ito na puwede niyong magamit sa inyong pagpa-farming. Kung sakali man kayo mga baguhan pa lang na chili farmers at wala pa masyadong idea. Ang next ko ma'am na tanong, kung puwede po sana, paki-share naman po ma'am sa mga viewers natin kung ano ba ang mga fungicide at insecticide na ina-apply niyo o ini-spray diyan sa inyong mga sili. Kasi nakikita naman natin ma'am diyan sa likod mo, oh, ang ganda ng dahon ng sili mo. Mukhang wala siyang kulot at saka yung mga bunga na nakikita natin sa video, malinis, wala pa siyang tama ng ano, ng lapnos. Pero kung sabagay medyo bata pa naman 'yan, paki-share nga po ma'am kung ano yung mga brand ng fungicide at insecticide ang ginagamit niyo pang-spray diyan? Sa pag-spray po ng fungicide, weekly po talaga ako nag-spray. So, ang sili ko po na to ay talagang well-maintained. So, ang ginagamit ko lang po dito ay ina-alternate ko po yung Amistar ng Syngenta at Cabrio ng BASF. Sa ano po, sa insecticide po naman, insecticides, yung talagang ginagamit ko po dito ay ang Potitso po at saka ina-alternate ko po siya sila ng Pegasus. Abay malupit pala yung mga ano, ginagamit ni Ma'am Lorena ng mga fungicide tsaka insecticide. Hindi po yan mumurahin ng mga ano, mga insecticide tsaka fungicide. Puro po yan mamahalin. Yan yung mga fungicide at insecticide ng mga mayayaman na farmers. Gaano kamahal yung Amistar at saka yung Pegasus. Napakamahal po ng mga ano yan, mga pang-spray. So yan mga boss, ang ginagamit ni Ma'am Lorena ng mga fungicide at saka insecticide. Bagaman yung mga brand na nabanggit ni Ma'am Lorena Pindon ay hindi yan mga boss ordinary yung mga pang-spray. So medyo may kamahalan yan. Kung wala tayong budget, baka hindi rin natin yan mabili. Kaya ako nga hindi na ako nakagamit ng Amistar, ilang taon na rin, tagal-tagal na rin. At sobrang mahal nga. So ang ginagawa ko lang nga diyan mga boss, naghahanap tayo ng kapareho din ng Amistar na mas mababa ang presyo. Sana sa bidyong ito na binabahagi ni Ma'am Lorena sa atin, may mga idea kayong makuha, mga tips kung paano ba ang pag-alaga sa sili at ano-ano yung mga dapat gamitin tulad yan ng mga abono, insecticide, fungicide. Kasi sa siling Taiwan at kahit anong pananim pa, yan mga boss ang pinakamahalaga, yung fungicide at insecticide. Yan talaga yung ikatuwang ng farmer sa panahon ngayon. Kasi pag hindi ka talaga ngayon gumamit ng insecticide at fungicide, ay malamang kahit ikaw na yung pinakamahusay na farmer sa buong mundo, malamang wala ka talagang anihin at malamang malulugi ka. Dahil nga ngayon sa sobrang dami ng mga insekto naglabasan at iba't ibang uri ng sakit ng tanim, mga fungus nga na yan,
na kung minsan, pati farmers nalilito na rin, eh. Kasi nung unang panahon anong araw nung nagtatanim ako ng sili, nagsisimula akong magtanim ng sili, parang hindi naman yata uso yung ano nun, yung lapnos, yung anthracnose na yun. Mga ano yun, mga nag-start talaga ako magtanim ng sili, mga late 90s na yun, eh. Parang wala namang lapnos nun. Ewan ko ba kung bakit naglitawan itong mga sakit ng celiac kung ano 'no, may lapnos. Totoo yan mga boss, hindi yan joke, nung mga late 90s nag-start ako magtanim ng sili, ay ilang taon pa lang ako noon, 20 plus pa lang yata edad ko noon, parang wala akong natandaan na naglalapnos o nagkakaroon ng takot sa mga sili noon. Sabagay nung mga panahon na yan ang variety ng sili noon, iba naman. Hindi naman siya kasing taas ng hybridity ng mga variety ngayon, kasi ngayon napakataas ng hybridity ng mga binhi. Itong mga binibili natin sa agri-supply. Noon kasi, nung araw, 'pag gusto mo magtanim ng sili noon, punta ka lang sa kapitbahay na may sili, tapos hingi ka ng bungang hinog. Pipitasin mo tapos yun, bubutuhin mo yun at ipupunla. So, ganyan lang noon. So, wala naman ako nakikitang naglalapnos noon. At saka noon yung pagkukulot ng dahon ng sili ng mga boss, parang hindi ko naranasan nung araw yan, nung unang panahon na nagkakaroon ng brood mites yung dahon ng sili ko noon. Kasi wala pa naman yung mga lason ngayon na ginagamit natin sa sili, wala naman noon yan, eh. Yung alam ko lang lason na ginagamit ko noon, Tiodan. Meron pa noon yung lason noon na matapang, yung Polydol, tsaka yung Inren. Kaya lang yung matagal ng mga panahon yon. Ang sili noon, iba pang variety noon. Wala pa naman, ito yung mga Red Hot F1, ito yung mga pinatubo ni Ma'am Lorraine na yan. Wala pa yan noon mga boss. Kaya mga boss, sana may nakuha kayong idea. At Ma'am Lorraine, maraming maraming salamat po sa inyo ma'am, sa pagbahagi ng inyong mga diskarte sa pag-alaga sa sili. Sana po isang araw mabalita ko lang isa na kayong milyonaryo ng dahil sa sili. Kasi ang dami naman talagang yumayaman sa sili, lalo po kayo, nako. Yung iba diyan mga kapatid farmers, tatahimik-tahimik lang yan, pero totoo niyan, milyones na kita sa sili niyan. Totoo yan mga boss, hindi joke yan. Marami tayong mga kapwa farmers ngayon sa iba't ibang bahagi ng lugar, lalo po dito sa Central Luzon, na bagamat ang siling ay napakahirap alagaan, sila tatahimik lang, pero aminin mo sa hindi, talagang milyon ang makinita na niyan sa sili ngayon. Dahil hanggang ngayon po talaga, dito sa amin sa Central Luzon, ang sili dito hindi ko makupas yung presyo, nung nakaraang araw yata, mababa, bumaba siya nag 460. Pero nung bago magpasko, hanggang Pasko, bago taon hanggang bagong taon, umabot lang ng 900 yung farm gate, bagsakan, yang mahal. Kaya marami diyan mga tahimik lang pero milyonaryo sila sa sili. Yung iba diyan, yung iba nakabili ng 4x4 na sasakyan. May mga van pa nabili iba. So ako lang mga boss, hindi mayaman kasi wala tayong kapital. Maliit lang itong tanim namin sili. Ano lang ito, backyard gardening. Pero ganun pa man din, nakinabang din kami. Ako, sa kaunting tanim namin. Ito kasi 500 kong sili, umabot na rin ang nabenta ko rito ng ano, halos, umabot na siya ng halos 35K na rin. Kaya lang, sa edad niya naman na 6 months mahigit na. So hanggang ngayon, tuloy ang harvest namin. Kasi kahapon, ka-harvest ko na dito kahapon mga boss, kaya wala siya masyadong ano. Pero meron na naman mga ano, meron naman mga brown na bunga, bukas na mapula na naman to. So yan, Ma'am Lorene, Pindo ng Iloilo. Ma'am, maraming salamat sa inyo sa pagbahagi mo. Ay, no problem po, sir. You're always very welcome. Actually po, ako po talaga ang dapat magpasalamat po sa inyo kasi ever since po na nagtanim po ako o nagtatanim po ako ng sili, at sa kagaya ko po na first timer na magtanim, andyan po kayo parati na naka-guide at nagsusubaybay. At saka po, napakalaking tulong po talaga yung mga uploads niyo po sa YouTube channel niyo kasi very, very informative po talaga. So, hindi po matatawaran. Thank you so much po. More uploads pa po.
at God bless you more. So ayan, maraming salamat po. Hanggang dito muna tayo mga boss. Babay muna. Abangan ang next video. Bye bye.